Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Camartes TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ngayon, ayan, minsan hindi natin alam that God works in a mysterious ways. Sino ba namang ang mag-aakalain na yung desisyon ng DOJ na isampa ang kasong kriminal kay Pastor Apollo Kibuloy ay magiging dahilan para itigil ang trial by publicity laban sa kanya? Yan po ngayon ang pinag-uusapan ng Senado, no? Kung dapat bang arestuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy for contempt dahil hindi raw siya sumipot matapos siya mabigyan ng summons na umapir. Pero yung iniimbestigahan naman ni Senator Ontiveros, yung alleged rape, alleged sex trafficking, ito po yung demanda ng kanyang testigo na nauna nang na-dismiss ng Davao Prosecutor's Office dahil nga sa kawalan ng ebidensya. Now, matapos po ma-dismiss yan ng Davao Provincial's Office, Davao Fiscal's Office, sinampa sa DOJ on petition for review. Ganun po kasi pang proseso. Kapag hindi nagsampa ang lokal ng piskal po, pwede mong i-apila sa DOJ. At siyempre, hindi naman tayo nagtataka na binaliktad ng DOJ ang desisyon ng mga lokal na piskal na nakakaalam ng actual na pangyayari. At ngayon ay dinesisyonan na sampahan si Pastor Kibuloy. Alam nyo bang paborihan kay Pastor Kibuloy? Bakit? Unang-una, matutuloy pa ba yung investigasyon ni Ontiveros at saka ng mababang kapulungan doon sa sinasabing sex trafficking at mga kaso ng rape? Well, alam niyo po, malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, yung desisyon ng Korte Suprema sa Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi ng Korte Suprema doon, bagamat may kapangyarihan talaga ang Kongreso na mag-imbestiga in aid of legislation, isa sa limitasyon ay kapag ang bagay ay nakasampa na sa ombudsman, kapag ito ay kaso laban sa gobyerno, o di naman kaya sa piskalya, o di naman kaya ay naisampa na sa hukuman. Ito, hindi lang siya nakasampa na sa piskalya, na-dismiss na nga. Kaya lang may petition for review. At ngayong binaliktad na, isasampa na sa kaso. So sa pool sa kaso ni Bengzon na talagang sabi ng Korte Suprema, hindi ka na po pwedeng mag-imbestiga Kongreso pag meron ng kaso kasi nasa jurisdiksyon niya ng hukuman. At tanging hukuman lang naman talaga ang merong jurisdiksyon para magdesisyon kung isang tao ay nagkasala sa paglabag sa ating batas kriminal. So ibig sabihin, shut up, Ontiveros. Wala ka ng jurisdiksyon. Laos ka na naman. Hindi ka naman po pwede makakuha ng boto dyan sa iyong in aid of re-election na investigasyon na ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Buti nga, tumemi ka na naman. Kung hindi mo siguro binuhay itong kontrobersiya nito sa pamamagitan ng inyong OA na mga testigo na hindi naman pinaniwalaan ng mga piskal noong unang instance, hindi na siguro mag-iisip na baliktarin ng DOJ itong kasong ito. Siyempre, siguro hindi rin maisip ng DOJ. Akala nila gusto nilang gipitin ito dahil ito ay kaalyado ni Presidente Duterte. Hindi naman nila nalaman na itong kasong ito ay magiging dahilan para tumigil ang lahat ng investigasyon laban kay Kibuloy kapag ang pinag-uusapan ay yung kasong rape o di naman kaya ay sexual human trafficking. Kasi nakabinbin na ngayon sa hukuman, hindi lamang sa piskalya. Bagamat, doon nga sa kaso ng Bengzon, pag nakabinbin sa ombudsman para sa preliminary investigation, kung ito ay ginawa ng public official at ito ay paglabag na ating anti-graft laws, wala na rin jurisdiction ang Kongreso. Bakit walang jurisdiction? Dahil po yan doon sa tinatawag na separation of powers. Yung hidikatura, nagdedesisyon pagdating sa kung mayroong nalabag na batas o wala. Ang ehekutibo, siya nagpapatupad ng batas at ang Kongreso gumagawa ng pulisiya. So kapag ang kaso ay nasa kamay na ng hukuman, nasa kamay na ng ehekutibo, mga piskalya para mag-imbestiga ng probable cause, wala na pong jurisdiction ang Kongreso. Finito na ang lahat ng investigasyon sa Kongreso, sa Kamara de Representante o di naman kaya dito sa Senado, wala na kayong jurisdiction na imbestigahan pagdating sa potential rape at pagdating sa human trafficking charges laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pangalawa, alam niyo bang mas makakabuti rin ito kay Pastor? Bakit? Maski pahingin ngayon ng Amerika ang extradition ni Pastor Kibuloy, may kaso siya sa Pilipinas. Kinakailangan matapos muna ang kaso dito sa Pilipinas bago siya dalhin sa Amerika. O hindi ba pabordi niyan kay Pastor Kibuloy?
Dahil kung wala siyang kaso, dire-diretso po yan. Ang tatanungin lang ng hukuman, dahil dadali nga yan sa hukuman, no, matapos mag-request ang US State Department, magre-request yan sa Department of Foreign Affairs, ipo-forward ng Department of Foreign Affairs sa Department of Justice, sa Office of, Office of State Counsel, yung mga bagay-bagay na international law, dyan po pinapadala, tapos ipa-file sa hukuman. Pero ang tatanungin lang ng hukuman, ito ba isang krimen na extraditable? Pero isa sa hadlang para ma-extradite ang isang tao, kung merong kasong nakabinbin dito sa Pilipinas. Bakit? Pag nakabinbin ang kaso sa Pilipinas, ibig sabihin, nasa jurisdiction siya ng hukuman. At pag siya ay nasa jurisdiction ng hukuman, hindi siya po pwede umalis ng Pilipinas. Nakita niyo yan? God really works in mysterious ways. Dahil sa loob ng administrasyon ni PBBM, gusto nilang dikdikin si Kibuloy. Dahil binigyan niya ng boses ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya ay kaalyado ni FPRRD. Pero hindi nila alam. Nung pagsampa nila ng kaso, nawala ng jurisdiction si Hontivirus, nawala ng jurisdiction ang Kamara de Representante, at ngayon, hindi na siya po pwedeng ma-extradite hanggang matapos ang kaso niya dito sa Pilipinas. Buti nga kayong lahat, diba? Sa inyong kasakiman, sa inyong pang-aapi, binigyan nyo ngayon ng remedyo ang kakampi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po. Bagamat alam ko, hindi yan ang inyong intensyon. Kaya nga ako, ang advice ko sa inyo mga abogado ng gobyerno ni PBBM, mag-isip muna bago gumalaw. Kung gusto nyo talagang ipitin ang kaalyado ni FPRRD, isipin nyo muna ang ginagawa nyo. Dahil minsan yung mahakbang nyo, pabor pa ngayon sa nais nyong gipitin. Agree ba kayo? Disagree? Sige, tingnan natin ang mga sinasabi ng ating mga texters na buhay ng ating Spokes Awards. Si Darlene D. Nakosuke. Welcome back, attorney. Para pumayat ka po, ano po masasabi niyo sa pag-oppose ni Senator Robin Hood sa contempt order ni Senator Riza? Ito po ba ay labag sa separation of church and state? Hindi po. Talaga namang pong, hindi lang po labag sa desisyon ng Bengson yung pagpapaaresto kay Pastor Kibuloy. Labag din po yan. Dahil doon sa desisyon ng ONG versus Senate, sinabi nga ng Korte Suprema na ginamit din natin doon sa pagkakakulong kay Eric at saka kay Dr. Lorraine Badoy, no? Na kinakailangan bago ipakulong, dapat pinakinggan muna ang testigo na pinapakulong kung bakit dapat hindi sila makulong or dapat binigyan sila ng kanilang karapatan to due process, ang karapatan na marinig. So dalawang counts ang dahilan kung bakit illegal yung order ni Risa Antivirus. Dahil nga walang due process at labag yan sa desisyon ng Bengson versus Senate Blue Ribbon Committee. Alam nyo, hindi requirement na mga mababatas maging abogado. Pero kung gusto nyo maging mababatas, alamin nyo kung anong batas at sumunod kayo. Di namin trabaho yun na hindi nyo pala alam ang batas tapos narariyan kayo, tatakbo kayo sa posisyon na hindi nyo naman pala alam kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin. Si Kia IG Yahoo from Norway with love. Nako, hello. Di pa ako nakakarating siya sa Norway. Pusang pasaway, attorney, nakita kita sa speech mo sa UCCP through live stream. Uy, kukunin ko nga yung speech na yan at ipopost ko dahil wala akong staff kanina, wala na akong staff na kasama pag ako yung nagsasalita. No? Maraming salamat po sa pasaway, ha. Thank you for reminding me, ikakrap ko yung live stream na yan. Si aking kaibigan, si JA, pakitignan nga sa Cosmopolitan Church yung live stream at pakikrap yung ating speech para ma-post natin bukas. Arcilia Zenia, grabe po ang binunyag ni Ma'am Sandra Cam sa rally. Sana po matauhan ang gobyerno ni Kuting at ikitigil na ang nakawan sa gobyerno. Anong sinabi? Nako, yan ba yung sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Liwasang Bonifacio? Nako, sabihin mo naman sa akin, Arcilia, kung anong sinabi. Hindi na ako nakarating doon kasi medyo pagod pa ako doon sa aking ginawang trip. Alam nyo ba, yung unang araw ko sa Russia, 10 kilometers ang lakaran kasi ang laki-laki ng venue. Ito yung Winter Olympics venue na miski merong shuttle bus from hotel doon sa venue, nakakad ka pa rin lakad sa venue. Ang unang araw, 10 kilometers according to my mahiwagang relo. Ang second day ko, 8 kilometers. Ang sakit-sakit ng balakang ko. So kahapon nagpamasahe ko. Tulog talaga ako. Mahigit 15 oras ang aking tinulog dahil sa sakit ng katawan. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.